Yung mga nakatayo sa gilid, may energy pa ba tayo? Yung mga nandito sa gitna, sa bandang likod, ayos lang ba kayo dyan? Yung mga nandito sa kaliwa. Yung mga nakaupo, okay pa ba kayo? Baka gusto niyo po munang tumayo. Okay, joke lang po. Alam ko naman kaya po kayo ang nakaupo dyan dahil maaga po kayo kanina. Kaya nasa VIP seats po kayo. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Grabe ang init ng inyong pagtanggap sa giting ng Pasig. Maraming salamat po. At totoo naman po na ang layo na ng narating natin bilang isang lungsod. Tama po ba? Susundan ko lang po ng konti yung nabanggit ni Congressman Roman. Kasi alam niyo po, noong 2018, nagdesisyon po ako at sa desisyon na ito, nagbago ang aking buhay. Nagdesisyon po ako na tumakbo para Mayor October 2018. 2 araw bago mag-deadline para sa filing ng Certificate of Candidacy. Nagdesisyon po ako dahil sa pag-iikot ko sa Distrito 1, konsyal po ako ng District 1, at sa konting pag-iikot sa District 2 ng mga panahon na yun, nakita, naramdaman ko na naghahanap ang mga Pasigyenyo ng tunay na pagbabago. Pero alam niyo po, ang totoo, kung nag-ikot kami ni Kong Roman at naramdaman natin na parang, sige, pwede, okay lang, sana hindi na kami tumuloy. Pero sa pag-iikot namin ni Kong Roman, nakita po namin na ang Pasigyenyo, bukod sa naghahanap ng tunay na pagbabago, ang Pasigyenyo, matatalino, hindi madaling bulahin, mapanuri. Kaya kami nagdesisyon na ituloy ang laban. Dahil nakita po namin na mula sa Santolan hanggang sa iba pang barangay ng Pasig, ang mga Pasigyenyo nag-iisip bago bumoto. Ang Pasigyenyo hindi mo kayang paikutin. Ang Pasigyenyo mula Santolan hanggang Binagbuhatan, ang Pasigyenyo mapanuri. Pasigyenyo matatalino bumoto. Kaya nung nakita po namin ito, sabi, ito na yung tamang pagkakataon, ito na yung tamang panahon para ipaglaban ang pagbabago. Pero sana huwag nating kalimutan na ang pagbabago pwedeng maging maganda, pwedeng hindi maging maganda. Pwedeng maganda pero mababaw lang. Pinalitan yung pangalan ng politiko, pero yung sistema, yung kultura, yung politika, ganun pa rin. Posible po yun. Ayaw natin yun. Ang pinaglaban natin, tunay, malalim na pagbabago. Higit sa lahat, pagbabago na maaari nating ipamana hanggang sa susunod na henerasyon ng mga Santoleño at Pasigyenyo. At fast forward tayo, 2025 na po ngayon. Ang laki na ng mga napagtagumpayan po natin bilang isang lungsod. Marami na tayong nagawa na sabi nila noon, imposible. Sabi nila noon, imposible. Halimbawa na lang po, mga proyekto natin ngayon, nakikita naman kung nag-iikot-ikot po kayo ng Pasig, nakikita niyo po, marami tayong mga proyekto, infrastruktura man, o scholarship, assistance man, social welfare, at iba pa, makikita niyo po, iba't ibang ginagawa ng inyong lokal na pamahalaan. Mula 2019, may nakita po ba tayo na project of Mayor Vico Sotto? Wala po, di ba? Kasi ayaw na natin ng mga lumang style. Pero alam niyo po ba, noong 2019, sabi sa akin ng mga ibang mga batikan, sabi nila, nako Vico, patay ka. Kasi pag hindi ka naglagay ng pangalan, ng mukha mo, kahit letter B sana, sabi nila, pag hindi mo gawin yan, pag walang pangalan mo yung mga proyekto, nako, 2022, hindi ka naman nanalo, sabi nila sa akin. Pero ako, aminin ko po sa inyo, hindi na po ako mahiya sa inyo, ha? Noong 2019, sa totoo, hindi naman ako sigurado eh. Wala naman sa atin ang nakakaalam kung ano mangyayari bukas. Kung ano mangyayari sa hinaharap. Noong 2019, bagong mayor ako, hindi po ako sigurado kung gagana yung ganung style. Siyempre, papaisip din ako. Baka nga isipin nila, wala akong ginagawa kasi hindi ako naglalagay ng pangalan pag may project. O baka may ibang kumuha ng credit, sabihin nila, project nila yun. At totoo naman, kahit pa paano, nangyari po yun. Pero okay lang, hayaan na po natin.
Pero nakakatuwa, dahil ito na tayo ngayon eh. Pero alam niyo po, kahit hindi ako sigurado noong 2019, hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Nagdesisyon po tayo na ano man ang maging resulta sa politika, basta gagawin natin kung ano ang tingin natin ng tama. Titindig tayo sa kung anong tingin natin ng tama. Kung ano maging resulta sa politika, tatanggapin natin. Nagkataon, matatalino ang pasigin nyo. Naging maganda yung resulta noong 2022 sa tulong po ninyo. Sabi nila imposible, ginawa pa rin po natin. Yung paglilinis ng ating pamahalaan, nung una po akong naupo, yung mga iba, narinig naman nila yung sinasabi ko nung kampanya, na maglilinis tayo ng pamahalaan, tatanggalin natin yung kickback, ayusin natin yung proseso para makatotohanan yung public bidding, totoo na bukas, transparent, walang dayaan, walang luto. Nung sinimulan na natin ipatupad ito, nung July 2019, unang buwan natin sa pwesto, yung iba, nagulat. Kasi akala nila, sinasabi ko lang dahil campaign period. Pero nung ginagawa, pinapatupad na, nung naglilinis na talaga tayo ng pamahalaan, ayun na, nagulat yung iba. Sabi ng iba sa akin, nako, at yung mga nagsabi sa akin, ito yung mga matatagal na sa gobyerno natin, ha? Yung mga 30 years na pataas. Yung mga talagang nakabaon na doon, yung mga inugat na doon. Sabi nila sa akin, nako, Mayor, maganda naman po yung gusto niyong gawin. Kaso, mahihirapan ka niyan. Pasensya na po, sabi sa akin. Hindi posible yan. Yung mga gumagawa ng yung mga kasama sa lumang kalakaran, mga nakaugat na yan sa City Hall. Hindi mo basta-basta matitibag yan. At may punto po sila kasi yung nilabanan natin noon, sa totoo, malasindikatong pong grupo yan. Tandaan po natin, hindi milyon. Ito po, seryosong bagay. Hindi po milyon ang pinag-uusapan natin, bilyon. Nakakita na po kayo, di ba, ng old-upper magnanakaw, may ginagawang matindi para sa 1,000, para sa cellphone. Ilang libong piso lang po ang cellphone. Ano kaya kung para sa bilyon? Di tayo magugulat, may ibang tao handang gawin ng kahit ano. Handang ibenta ang kaluluwa nila para dun sa bilyon-bilyon na yun. Pero tumindig po tayo, kahit sabi imposible, kahit mahirap, tinaya natin, buhay natin mismo, pero sa dulo, napagtagumpayan po natin. Pero una sa lahat, hindi ko po nagawa yan ng ako lang. Baka kala nyo, ako lang yan. Hindi po. Kung hindi nyo po ako sinuportahan, kung wala kayo sa likod ko, wala, matagal na akong nanghina. Matagal nang, walang mangyayari kung ako lang mag-isa. Ako lang din naman ako. Pero pag nakikita ko po kung paano nyo ako sinusuportahan, nabubuhayan ako ulit, doon ako nagkakaroon ng lakas ng loob. Yan naman ang totoo. Yan naman po ang totoo. Tandaan po natin na matinding pagbabago sa ating lipunan. Lalo na pag gusto natin baguhin ng isang bagay na dekada-dekada na. Hindi yan kaya ng isang tao lang. Kaya yung pagbabago na tinataguyod natin, yung mga prinsipyo ng mabuting pamahalaan na pinaglalaban natin, hindi siya pwede na mayor lang. Kailangan lahat tayo o ang nakararami sa atin ay magtutulungan, magkakaisa. At yan po ang ginagawa natin sa lungsod ng Pasig. Kaya yung mga bagay na sinasabi ng imposible, nagkagawa po natin ngayon. Alam nyo, isa pa po sa pagbabago na ginagawa, na pinatupad natin sa lungsod natin, binuksan natin ang pamahalaan. Marami pong nagtaas ka ng kamay dito nung tinanong ni Kong Roman kung matagal na po kayong nakatira sa Pasig. Yes! Alam ko mga taga Santolan, maraming dito, more than 40 years na nakatira. 58 years po. Meron po ba dito nagpa 60 years? Sino po dito more than 100 years lang nakatira sa Sumobra. Marami sa inyo matatagal na po sa Pasig. Alam ko yung bayan natin, medyo malayo po dito. Naririnig ko nga po sa iba, pagpupunta ng mega market, pagpupunta ng munisipyo, ang sinasabi ng mga iba, pupunta ako sa Pasig. Parang nasa labas kayo ng Pasig minsan, di ba? Kasi siguro malayo lang talaga. Pero
siguro kung matagal na kayo sa Pasig, madalas din naman kayo napupunta dun sa poblasyon area, malapit sa City Hall natin. Sino po sa inyo nakaalala pa dun sa lumang munisipyo na 3 palapag lamang? Naalala niyo pa po, di ba dati maliit lang yung munisipyo natin. Naalala niyo pa po yung Kabibe, yung Octopus. Naalala niyo pa po. Nay, doon kayo nagde-date dati, no? Sa roof deck nung yung pangatlong Pero ito po, pangalawang tanong, kung naalala niyo pa po, nung in-expand, nung nilakihan po yung City Hall, di ba, naging 8-story po siya, naging 8 floor po siya. Nagdugtong-dugtong, tagpi-tagpi na yung building. Kahit hindi na pantay-pantay, pinagdugtong-dugtong. Meron po ba kahit isa po dito na alam kung magkano yung mga project na yun? Kahit isa po sa atin, meron pong nakakaalam, naalala po natin kung magkano yung mga project na yun. Dati wala tayong alam. Pwedeng tama yung presyo, hindi naman natin sila pero di tayo sure. Di tayo sigurado. Pwedeng masyadong mahal, pwedeng mura, pwedeng tama lang. Wala tayong ideya. Libo na po ang natanong ko. Kasi dito siguro mga 200 po tayo. Kahit isa walang may alam. Sa ilang meeting po namin, daan-daan, libo-libo na po ang natanong ko. Kahit isang tao, wala pa pong nagtataas ng kamay para sabihin na alam niya kung magkano yung mga building noon. Hindi natin alam. Pero mula 2019, binuksan natin ang pamahalaan. Nakabuklat ang ating mga libro. Walang tinatago, lahat pinapakita. Kaya kasama sa trabaho natin, at okay lang po sa... Ngayon, pinakamaliit na bagay, pinupuna, lahat pinapansin. Pero sa akin, okay lang po yun. Mahirap siya. Pero, sa akin palagay, habang gusto natin pinapalakas yung transparency, yung pananagutan ng mga opisyalis at ng inyong pamahalaan sa taong bayan, para sa akin, kasama po yan sa trabaho. Pag may feedback, positibo man o negatibo, may reklamo, may pagpuna, trabaho ko po yan. Kasama sa trabaho ko, napakinggan ng bawat isa. Kung anong komento, maganda o hindi, okay lang po yan. Ang hindi lang okay, pag hindi na totoo yung mga sinasabi at sinasadya na hindi totoo, yung mga nagkakalat ng kasinungalingan, ng fake news, yun po yung hindi okay. Alam niyo, minsan natatawa na lang po ako. Kasi di ba, alam naman po natin, di ba, sa media, may mga kaibigan tayong media, o may mga media na... Ganon din naman sa vloggers. May media, may vloggers na maayos, na tapat, may integridad. Meron din na hindi masyado. Nalalagyan, nababayaran. Alam, hindi naman po sikreto yan. Meron po akong nakitang headline noon, kamakailan lang. Hinahamon daw ako ng isang kasama nila. Hinahamon daw ako na ilabas ang kontrata ng New City Hall. May nakakita po ng headline na yun. May ilan. Nung nabasa ko po siya, napakamot ako ng ulo. Ba't ako hinahamon na ilabas yung kontrata? Ako nga nagpakita sa lahat ng tao ng kontrata na yan. At lahat naman tayo may cellphone. Karamihan sa inyo may mga data. Pag sinearch nyo po sa Google, pangalan ng building na pinapagawa, lagay nyo lang Pasig City, i-search nyo lang sa Google, contract, lalabas po yun sa website lang ng lungsod natin. Kaya halata eh. Halata yung mga gumagawa lang ng kung ano-anong kwento. Siguro kasi hindi naman lahat ang nakakaalam na nandun na siya sa website. Pero yan po isang katibayan na natin na mga iba dyan. Sa totoo, napapakamot na lang ako ng ulo, puro kalokohan, sa totoo lang. Nakapublish na yung kontrata. Hamunin pa ako na ilabas yung kontrata. Diba? Ano pang... Minsan hindi na reasonable. Yung mga ganun, hindi na natin papansinin. Ang punto ko lang po, yung totoong feedback mula sa totoong mga tao, trabaho kayo. Pag may reklamo kayo, may proyekto. Ayaw nyo, may tanong kayo, pagpagawa ng revetment wall dito, may tanong kayo, trabaho, sasagutin ko po kayo. Pero pag mga fake news, maging maingat na lang po tayo. Yan na lang po ang ano natin. Maging maingat, maging mapanuri tayo. Dahil babalik tayo dun sa una kong sinabi kanina, may mga ibang tao na handang gawin ang kahit ano, mailukluk lang sa pwesto. Narinig niyo naman yung kwento ni Congressman Roman kanina.
Makikita niyo naman po, di ba, kung paano gumagastos, ano yung kilos, napaka-tradisyonal. Nakikita naman po natin, di ba? Di naman siguro sikreto. Pwedeng sabihin kasi ng iba, hindi, kasi gusto lang namin makatulong. Pero una sa lahat, hindi kailangan ng posisyon para makatulong. Dapat, yung posisyon, parang isipin natin, kukuha tayo ng doktor, operahan tayo. Kukunin ba natin kung sino heart surgeon? Kung sino yung nakatulong sa atin o kung sino yung magaling na heart surgeon? Di ba? Yung buwang ano. Pero, higit pa ron, ang turo sa akin ng mga magulang ko, ang totoong tulong, walang inaantay na kapalit. Yan naman ang totoo. Pero okay pa rin. Pagpalagay na natin na totoong gustong tumulong. Tanungin natin, yung mga gastos na paggawa ng mga billboard. Wala tayo lumayo. Wala kang mabibili na billboard, wala kang marerentahan na billboard na 50,000 lang. Sa Ortigas Avenue, sa C5. Hindi lang 100,000, umaabot ng million po ang billboard ngayon. Nakita natin gumagastos. Alam na natin kung ano i-expect. Pero ito nga po yung siklo na pinutol natin sa lungsod ng Pasig. Ito yung siklo na pinutol na natin. Yung malaking gastusan pag-eleksyon na alam naman natin kung anong i-expect pagkatapos ng eleksyon kung sila ang papalarin. Ito hindi naman sa Pasig lang, di ba? Nakita na po natin ito, lumang tugtugi na po ito. Hindi nga lang sa Pilipinas, kahit punta kayo sa ibang mahirap na bansa. Siklo po ito, masamang siklo. Kasama sa masamang siklo na yun, pag nailuluklok, alam naman natin pag namumuhunan ng isang negosyante, kung anong ibig sabihin yun. Pero tayo sa Pasig, ang magandang balita, naputol na natin itong siklo na ito ng korupsyon at kahirapan. Tinataguyod na natin ngayon ng mga prinsipyo ng mabuting pamamahala. Kaya yung mga nabanggit kanina ng ating tatlong nakaupong konsehal, pati ni Congressman Roman, at lalo na yung mga nabanggit kanina ni Vice Mayor Dodot, yung pag-expand ng local senior pension natin, yung taon-taon na tumataas yung bilang ng scholar natin, meron pa tayo ngayon na Pag-asa Scholarship Program, yung iba't ibang ginagawa ng pamahalaan, pati yung social pension para sa mga bedridden na PWD, na nagsisimula na rin po ngayong taon. Itong mga bagay na ito yung masasabi nating bunga ng mga pinaglaban, mga pinaghirapan natin na pagbabago sa ating lungsod. Ito na po tayo. Nasa yugto na po tayo na ramdam kita na po natin ng bunga ng pinaghirapan at pinaglaban natin. Hindi naging madali. Pero ito na po tayo. Hindi pa po perpekto. Wala naman pong perpektong pamahalaan kahit saan sa mundo. Pero siguro masasabi natin na dito sa lungsod ng Pasig, tayo po'y nasa tamang direksyon. At kung tayo po ay nasa tamang direksyon, dapat ipagpatuloy natin, paigtingin pa natin kung anong nasimulan na natin. Ito na nga tayo, nasa yugto na tayo na sa pagpapalawak, sa expansion ng mga programa natin. Ito na po tayo. Noong 2019, marami rin naman tayo nagawa na pagtagumpayan. Inabutan tayo ng pandemya. Pero pandemya, nagtrabaho tayo, di po ba? Ginawa natin ang lahat ng kaya. Kung anong tulong pwedeng gawin, ginawa po natin noong panahon ng pandemya. At pagkatapos ng pandemya. Pero alam nyo kung anong pinakamahirap na parte sa trabaho natin yung first term ko? Baka isipin po ng iba yung pandemya. Hindi po. Yung pinakamahirap na parte, yung pagpapakilala ng pagbabago na sinasabotahe ka ng iba. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Gusto natin malinis na pamamahala. May project ang lungsod. Walang kickback. Napaalala ko, pinapasabi ko sa mga kontraktor, ang mayor ngayon, baka maano kayo ha, wala kayong ibibigay sa mayor kahit 1 piso. Kung kaya nyo babaan yung presyo ng kontrata, yun ang gawin ninyo kasi wala kayong ibibigay sa mayor. At sa totoo, kaya ang laki ng natitipid natin ngayon. Yung mga natitipid na yan, ginagamit yan sa susunod na taon. Kasi wala nang binibigay, walang kickback, walang SOP. Eh di okay, malaking natipid. Pero
may mababalitaan ka. Pag patapos na yung project, babayaran na yung contractor, biglang may tatawag sa akin, Mayor, may problema. Bakit? Nagrereklamo yung contractor. Bakit? May konsehal. Meron daw silang 3%. Ba't ganun? Sabi nga, wala. O siyempre, hanapin mo, susubukan mo yung trap, pero di naman natutuloy. Lalo na panahon ng pandemic, ang hirap. Swerte lang nila, hindi sila na-entrap. Pero yan po yung mga nangyayari nun. Gusto natin maayos sa pamamahala. May konsehal na maglalakad ng pogo. Iba-iba pa. Hindi naman sa paninira, pero dito talaga tayo nahirapan nung unang term. Kung sabihin natin, sa kabila, may mga kaibigan din naman tayo. Sa mga independyente, may mga kaibigan tayo sa kanila. Pero baka hindi natin sila kayang makatrabaho. Marunong tayo makisama. Ako marunong ako makisama. Kahit nung konsehal ako, nakita niyo naman po. Ako lang mag-isa na independent. Pero nakipagtrabaho ako sa lahat. Pero ang hirap po, pag hindi natin kapareho ng prinsipyo. Pwedeng mabait naman. Pag nagkita tayo sa labas, pag nagkasalubong kami, okay lang, kwentuhan, biruan. Okay lang, magkaibigan kami. Pero pagdating sa trabaho, medyo mahirap po. Hindi natin sila kayang makatrabaho dahil nagkakabanggaan pagdating sa ating direksyon, pagdating sa prinsipyo. Gusto natin maayos sa pamamahala, gusto natin makabagong politika, pero may iba hindi talaga matalikuran na yung mga lumang kalakaran. Nakasamang balat po. Pasensya na kung medyo seryoso na po ang aking mga sinasabi. Pero napaka-importante po na ipaparating ko po ang mga bagay na ito sa inyo. Kaya buti na lang, noong 2022, binigyan niyo po ako ng mga kasama, mga kasangga. Kasi binabangga natin dito, yun nga po, bilhin yung pinag-uusapan eh. Pero mas madali po, mas kaya, mas malakas ang ating puwersa kung magkakasama tayo, kasangga natin, opo, congressman, pero higit sa congressman, vice mayor, hanggang mga konsihal. 2022, nagkaroon tayo ng congressman. Okay na po, di ba? Kahit di ko nabanggitin, Roman Romulo, ating congressman. Pero 2022, binigyan niyo ako ng matibay na vice mayor. Una, pumapasok. Hindi pala absent. Sobrang professional. 8 a.m. meeting, 7:59, nandun na po siya. Ganun ka professional, Vice Mayor Dodo. Pero higit pa rito, tapat, maayos. Kapareho natin ang prinsipyo. Si Vice Mayor Dodo Jaworski po. Yung kasama natin tatlong konsehal na papasok na sa ikalawang termino nila, totoo rin nagtrabaho. Si Konsehal Maro, siya po yung tumulong sa atin para bumaba yung mga binabayaran ng mga market vendor, yung TODA. Alam niyo po, wala nang binabayaran na prangkisa yung TODA ngayon. Yung maliliit na sari-sari store, kung hanggang 250,000 lang ang kita sa isang taon, yung business permit nila, libre na rin. Opo. Ang tumulong sa atin dyan para mabuo ang mga ordinansa na ito, si Councilor Maro Martires. Hindi po siya yung pumatay kay Delilah. Isa tayo sa unang nagpatupad ng Solo Parent Ordinance, yung allowance. Nagawa ko po yan sa tulong ni Councilor Angelo De Leon. Yung electrification, di ba dati, minsan nahihirapan tayo sa pagpapakabit ng kuryente. Pero sa tulong ni Consel Buboy, kahit medyo may problema pa sa lupa, gusto natin legal, ligtas ang linya ng Meralco. Buboy Agustin ang tumulong sa atin dyan. At ngayon naman, meron tayong tatlong bagong kasama. Narinig nyo naman po silang magsalita. Unahin ko na po yung number 10 sa ating mga balota. Ano pong pangalan niya? Sabihin niyo po ano? Bakit? Bakit? Ito si Councilor Ryan. Sa totoo, pang national na yung pwesto nito. Naging undersecretary na chairman ng National Youth Commission.
Pero nung nag-usap kami, bago ng filing, sabi niya gusto niyang mas makatulong sa lungsod kung saan siya nakatira. Taga de la Paz Lambu siya eh. Thank you. Magiging malaking asset, magiging malaking tulong po ito sa atin, sa konsebo. Ito po si Councilor Ryan Enriquez. Sabihin niyo, bakit? Magaling kasi. Number 13 sa ating mga balota, dating naging kagawad. Anong warrant to, sino? Naging kagawad ng Rosario, nakita natin yung kanyang mabuting puso. At higit pa rito, alam mo yung ngayon pa lang, ang dami ko nang natututunan sa kanya. May mga suhestyon, may mga panukala po siya. Excited na siya eh. Sabi ko, teka lang, huwag ka muna ako bigyan ng panukala. Manalo ka muna bago ka mag-propose. Sigurado na yan. Sigurado na po ito, Warren Inocencio. At last but not the least, sabi nga, save the cutest for last. Oh. Number 15 sa ating mga balota, dating kagawad ng May Bunga. Maganda yung programa niya laban sa malnutrition. Marami rin tayong makukuha mula sa kanya. Magiging malaking tulong po sa atin sa konseho, Boyi Raimundo. Mga kasama, marami na tayo ng pagtagumpayan mula 2019. 2022, mas bumilis po ang andar natin dahil kasama na natin pati Vice Mayor, majority ng ating konseho. Sana, yung mga kwento ko kanina, wag po nating kalimutan pag tayo po ay pipili ng ating mga kandidato, lalo na para sa konseho. Wala na akong maisip na ibang salita pero sabihin ko na rin po, sana wag niyo po ako bigyan ng lason sa konseho. Pasensya na po, ganun na yung pagkasabi ko. Pero seryoso po kasi yung pinag-uusapan natin eh. Straight na yan, straight na yan. Kung tayo po ay naniniwala na tayo ay nasa tamang direksyon bilang isang lungsod, umaasa po kami na diretsyo po tayo. Pagpapatuloy natin. Ay, tingin pa natin kung ano ang mga nasimulan na. Diretso, diretso. Mga kaibigan, mga taga-barangay Santolan. Oh. Nandyan pala yung idol ko eh. Kagawad Dale. Kap-kap, alam mo ikaw ha? Kap-kap, maraming salamat ha. Mga kagawad, mga staff. Kung tayo po ay nasa tamang direksyon, mga kaibigan, huwag na tayong lumiko. Mas lalo, huwag tayo mag-U-turn pabalik doon sa mga lumang kalakaran. Hayaan nyo sila kung gusto nilang bumalik sa mga lumang kalakaran nila kasi mas kumikita sila doon, mas naikinabang sila doon. Hayaan mo sila, huwag natin sila intindihin. Basta tayo, ang nakararami, ang mga pasigenyo, maninindigan po tayo. Titindigan natin ng pagtataguyod ng mga prinsipyo ng mabuting pamamahala. Hindi tayo liliko, hindi tayo u-turn pabalik sa mga lumang kalakaran. Dire-diretso lang po tayo. Barangay Santolan, maraming salamat. Dire-diretso po tayo ngayong 2025. God bless Pasig City. Muling iboto ang number 4 sa balota, Mayor Vico Soto. Barangay Santolan, Bond Street po tayo sa gilid ng Pasig. Muling iboto ang number 1 sa balota, Councilor Buboy Agustin.